Ng Panginoon at salamat sa Diyos sa magandang awitin, sa ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Talagang malapit nang matapos ang taon, hindi na papipigil. Ilang araw na lang, papasok na ang 2025. Excited ba tayo mga kapatid? Panibagong taon, panibago na naman pong hamon, amen? Pero ang maganda dahil alam natin na kasama natin ang Panginoon. Good morning rin po sa mga kapatiran natin na nakikinig online. Magandang araw po sa inyo. At sa lahat ng mga anak ng Diyos, saan man kayong panig ng mundo, ang Panginoon ay lagi nating kasama. At ang Diyos ay laging mabuti sa ating buhay. Praise the Lord. At salamat sa Diyos, sa kabutihan niya, at sa lahat, sa success, sa pag-iingat, sa paggabay, sa mga gawain natin ng mga nagdaang week. Talagang purihin ng Diyos sa mga biyahe. Amen. Mamaya kami rin ay merong lakad. Patuloy nyo kaming ipag-pray. Sa mga gawain namin pupuntahan after ng ating church at yon, salamat sa Panginoon. Even sa mga pagsubok mga kapatid, amen, na ating kinaharap, salamat sa Panginoon. Hiniling ko nga po muna tayo muli tumayo mga kapatid. Praise God. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Efeso. Praise the Lord. Saan po natin ating mga Bible? Ephesians o Efeso 1, beginning sa verse 1 hanggang verse 14. So, tulungan niyo ako sa pagbabasa, salit-salitan tayo, parang yung katulad ng kanina. Ako yung verse 1, tapos kayo sa verse 2, and so on and so forth. So, salit-salit tayo, tapos yung pinaka-last verse, ay sabay-sabay tayo na magbasa. Amen po ba mga kapatid? Andyan na po ba ang ating mga Biblia? Praise the Lord. Sabi sa verse 1, ako muna at pagkatapos kayo, salit-salitan tayo. Verse 1, mula kay Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, para sa mga hinirang ng Diyos at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Kayo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula
na maging kanya sa pamamagitan ni Kristo. Ayon sa kanyang plano, ang Diyos ang gumawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya. Ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Sabay-sabay tayo sa 14. Ang Espiritu ang magtibayan ng kamit nating lubos lahat ang ngako ng Diyos sa atin at sa gayon kanyang kaluwalhatian. Hallelujah, pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba at pinapasalamatan dahil sa iyong kabutihan sa aming buhay. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba ng aming sarili. Panginoon, batid namin, Lord, na kung wala ka, O Diyos, wala kaming magagawa sa aming buhay. Lord, sa oras na ito, buksan mo po ang aming puso, taming isipan, at ikaw, Panginoon, ang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin na narito sa dakong ito. Maging sa mga kaibigan at kapatid namin na nanonood online, Lord, ikaw rin ang maghipo ng kanilang puso at mangusap ka sa kanilang buhay. Lord, salamat. Panginoon, linisin mo kami, O God, mula sa aming karumihan, mula sa aming pagiging hindi karapat-dapat sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, na payagan mo kami, Lord, na lumapit sa iyong banal na paanan, O God. At salamat, Lord, na ikaw ang aming Panginoon na tinataas sa aming buhay sa oras na ito. Panginoon, anuman po ang mga bagay na walang kinalaman sa iyo ay aming isinasantabi sa oras na ito. Lord, anuman pong mga gawa ng aming kaaway, kapangyarihan ng dyablo, ay aming winawasak in the name of Jesus. Salamat, Lord, sa kapayapaan at salamat, Lord, sa kalayaan na iyong ibinigay sa amin. Panginoon, ikaw po ang aming tinataas. Papurihan ka, Lord. Sinasamba ka. At salamat, Lord, na walang ibang maparangalan sa oras na ito kung hindi ikaw lamang. Lahat ng papuri at pasasalamat ay aming ibinabalik sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, iyong bugtong na anak. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Malaya tayong umupo. Mga kapatid, praise the Lord. Alam niyo, patapos na ang taon 2024, tanungin natin ang ating mga sarili, or tatanungin ko kayo ngayon, ano po yung mga bagay na ipinagpapasalamat ninyo sa Diyos na ginawa niyang kabutihan mula nung nagsimula itong taon na to, na 2024. Isipin nga po natin saglit, ano po yung mga bagay na magiging dahilan na ngayon na patapos na ang taon, na alalahanin natin upang tayo ay maging thankful sa ating Diyos. Siguro yung iba sa inyo ay nagkaroon ng maraming mga ipon nitong taon na ito. Di ba? So maraming mga financial blessing. Siguro yung iba sa inyo ay nagkaroon ng maraming mga material na bagay. No? Kaya pag tinanong mo, Brad, sister, ano yung mga pagpasalamat mo sa Panginoon? Pinagpapasalamat ko po na nakabili ko ng ari-arian ngayong taon. Di ba? Yan yung pinagpapasalamat natin. Tama? Nakabili tayo ng halimbawa, sasakyan na maaring ginagamit natin sa trabaho, motor, o kotse, o pampasaherong sasakyan. Di ba? Mga ganyang bagay, o yung iba nagpapasalamat sa Diyos sa promotion, di po ba? Kung ikaw ay na-promote, o kaya sa 13th month pay na bonus na binigay sa iyo ngayon,
ng iyong kumpanya. Of course, pinagpapasalamat natin yan. Siguro ikaw ay naghahanap ng trabaho at binigyan ka ng Panginoon ng trabaho. So napakaraming mga bagay siguro, no, na maiisip natin na kung saan nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa buong taon na ginawa niya sa atin. Siguro marami tayong ipinagpipray sa Diyos na tinupad niya ngayong taon. Kaya naman memorable itong taon na ito para sa atin. Marami tayong mga na-acquire, marami tayong mga nakuhang regalo nung Pasko, nung Thanksgiving, nanalo tayo sa raffle, di ba? Yung mga bagay na gano'n na pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Or kung di kaya naman yung ibang tao sasabihin ay, wala naman akong maisip, di ba? O wala naman akong maalala na may ginawang kakaiba ang Panginoon o may ginawang maganda ang Panginoon sa buhay ko ngayon. Minsan yung iba sa atin mabilis makalimot. Or hindi kaya naman yung mga iba ay naaalala lang yung mga material na bagay na ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Ngunit ang gusto ko pong maalala natin, mga kapatid, at maging dahilan ng totoo at taos-pusong pagpapasalamat natin sa Panginoon, ay hindi lamang po yung mga material na bagay, financial na bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, ngunit alalahanin natin at pasalamatan natin ng taon sa mga spiritual blessing na ibinigay sa atin ng Panginoon. O mga spiritual na pagpapala na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Yung mga hindi masyadong napapansin ng karamihan, akala ng ibang tao na wala naman nangyaring espesyal ngayon, parang ang naaalala ko puro pagsubok, di ba? Puro problema, puro utang, o kaya naman puro mga hirap at hinagpis. Pero ang totoo, kung ikaw ay anak ng Panginoon, ang Diyos ay mayroong pagpapala na ibinigay sa iyo, spiritual na pagpapala na dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Kasi lagi tayo nagpapasalamat every tapos ng taon, inaalala natin. So dito sa ating binasa kanina, sa Ephesians 1, makikita natin dito nung si Pablo ay nagbahagi ng mga salita sa mga tao o sa mga unang mananampalataya sa Efeso. Ito ang kanyang sinabi at ipinaalala sa mga tao na ang mga anak ng Panginoon ay mayroong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Ito ay mga espiritual na pagpapala. So meron tayo ditong pag-uusapan doon sa ating theme verse, at least 10 points na kung saan makikita natin na sa araw-araw o sa mga taon na lumilipas, magandang alalahanin natin na kung paano ang Panginoon ay pinagpala tayo ng mga bagay na spiritual. Sabi sa Ephesians 1 verse 1, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, para sa mga hinirang ng Diyos at tapat na sumasampalataya kay Kristo, Jesus, sumasa inyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos, na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Mga pagpapalang spiritual, no? Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual, sa verse 3, na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Verse 4, bago pa likhain ng sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ano yung una nating point, mga kapatid? Point number 1, ikaw ay pinili ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ay pinili ng Diyos. Sabi ng verse 4, bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos.
ang Diyos ang pumili sa iyo. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, sa dinami-dami ng taong nabuhay sa mundo, sa dinami-dami ng mga Pilipino sa Pilipinas, isa ka sa pinili ng Panginoon. Hindi ka karapat-dapat, hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. Tayo ay masama, tayo ay makasarili, tayo ay sakim, tayo ay maiinggitin, tayo ay masama mag-isip, ngunit pinili tayo ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat dahil sa ating kasamaan at dahil sa ating mga kasalanan, ngunit pinili tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mapalad ka. Mapalad ka na pinili ka ng Panginoon. Ikaw ay naglingkod sa Kanya. Ikaw ay narito ngayon. Hindi dahil pinili mo si Lord. Kung hindi, narito ka ngayon dahil pinili ka niya upang maglingkod para sa Kanya. Kaya nga sabi ng verse 4, bago palikhayin ng sanlibutan, tayo ay pinili na ng Panginoon. Hindi aksidente na tayo ay isinilang sa mundo. Hindi aksidente na nakilala mo ang Panginoon. Hindi aksidente na nakilala mo yung taong ginamit ng Panginoon para makilala mo siya. Hindi aksidente na nakarinig ka ng salita ng Diyos, ng mabuting balita sa iyong kaibigan, sa iyong kaklase, sa iyong katrabaho. Kung hindi, yun ay niloob ng Panginoon dahil pinili ka niya. Kaya kung isipin natin, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon na kahit palagay ko ngayong taon ay hindi ko nakamit yung mga pinagpipray ko, yung mga nais kong mangyari sa buhay ko, yung mga gusto kong ma-achieve, yung mga bagay na gusto kong makuha, parang yung promotion na gusto ko, yung job, dream job na gusto ko, yung business na gusto ko, hindi ko nakamit ngayong taon, hindi nagtagumpay ngayong taon, pero salamat Panginoon dahil naalala ko na pinili mo ako. Hallelujah! At upang, sabi ng verse 4, bago palikhayin ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. So ano yung point number 2 natin? Kung bakit dapat tayong magpasalamat sa Panginoon. Pangalawa, ginawa niya tayong banal at walang kapintasan. Hallelujah! Ginawa kang banal ng Panginoon. Alam ko, nakikita mo ang sarili mo na hindi dapat sabihin na ikaw ay banal. Dahil alam mo sa buhay mo na ikaw ay nakakagawa ng mga bagay na hindi tama, nadudulas, nagkakamali, nabibigo, hindi banal mag-isip. Di ba? Kung minsan naman, nakakagawa ka, nawawala ka sa kontrol, yung galit mo, nagagalit ka, yung emosyon mo, hindi mo mapigil. Kung minsan may mga bagay na nagiging turning point, kung bakit iniisip mo yung sarili na ikaw ay hindi karapat-dapat, ikaw ay masama, ang buhay mo ay pariwara, ang buhay mo ay magulo, ang buhay mo ay parang walang direksyon, o wala kang tiwala sa sarili mo. Pero dahil sa pamamagitan ni Kristo, mga kapatid, ikaw ay nakikitang banal ng Diyos. Ikaw ay pinabanal ng Diyos. At itinuring na ikaw ay walang kapintasan. Kahit anong tingin mo sa sarili mo, Lord, hindi ako karapat-dapat. Lord, makasalanan ako. Lord, basura ako, wala akong kwenta.
Pero sa harapan ng Panginoon, kapatid, ikaw ay mahalaga. Mahal ka ng Panginoon. Kahit sa palagay mo hindi ka worthy, pero sa harapan ng Diyos, sa kanyang mga mata, sa vision ng Panginoon, hindi nakikita ng Diyos yung iyong mga kapalpakan sa buhay, kung hindi ang nakita ng Diyos, yung kanyang banal na kalooban na gagawin niya sa iyong buhay. Hallelujah, mga kapatid. Kaya sabi mo sa iyong katabi, pinabanal ako ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi. Diba? Mukha lang yung hindi banal. Pero ang totoo, dahil kay Kristo, pinabanal ka ng Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin ng Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Salamat sa Panginoon! Tayo ay ginawa niyang banal at walang kapintasan, sabi sa verse 4. Pinili tayo ng Panginoon. Ginawa niya tayong banal at walang kapintasan. Hindi tayo naging banal dahil sa sarili nating katuwiran. Hindi tayo naging banal sa sarili nating kagalingan o kabaitan, kung hindi naging banal tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kaya pag nakita tayo ng Diyos, hindi nakikita yung ating kamalian, kapalpakan. Kung hindi ang nakikita ng Ama ay ang ating Panginoong Hesukristo na namumuhay sa ating buhay. Kaya sikapin natin na ang Panginoon ang laman ng ating buhay, mga kapatid. Ang laman ng ating puso. Pinili tayo ng Diyos. Sabi sa verse 5, pinili niya tayo. Ephesians 1 verse 5, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. So point number 3, niloob ng Diyos na tayo ay kanyang maging anak. Hallelujah! Niloob ng Diyos na tayo ay kanyang maging anak sa pamamagitan ni Hesukristo. Alam nyo, hindi tayo Hudyo. Sabi sa Bible, yung mga Jew, yung pinili ng Panginoon. Sila lamang dapat ang magmamana ng kaligtasan, ng kaharian ng Panginoon. Hallelujah. Tayo, we are considered yung tinatawag na Gentiles. Because kapag ikaw ay hindi Hudyo, hindi ka Jew, you are considered Gentiles. Di ba? Ibig sabihin, wala tayo dapat karapatan sa pangako, sa benefits, di ba? Sa privilege, sa pamana na nanggaling sa Diyos. Ngunit, anong ginawa ng Panginoon? Niloob ng Diyos na tayo'y maging anak niya. Ginusto ng Panginoon na tayo rin, ay magmana ng kabutihan ng Panginoon. Kahit hindi tayo Hudyo, anong sabi ng Bible? Tayo man din ay may kaparte, may kabahagi sa kabutihan ng Panginoon, sa pagpapala ng Panginoon. Bakit? Dahil niloob ng Diyos na tayo ay kanyang maging anak. Salamat sa Panginoon, inampun niya tayo. Tinanggap tayo ng Diyos. Tinuring tayo bilang mga tunay na anak. At binigyan tayo magkaroon ng karapatan na tawaging mga anak ng Diyos. Di po ba? Napakabuti ni Lord. Kaya nga, sa ating buhay, kahit anong dinadanas natin, isipin mo at ipaalala mo sa iyong sarili na ako'y anak ng Diyos. Na ang aking Ama ay makapangyarihan. Na aking pinaglilingkuran ay mahal ako. At kung anumang pinagdadaanan ko ngayon, ay tutulungan niya ako at bibigyan niya ako ng lakas upang ito'y aking mapagtagumpayan. Hallelujah. Niloob ng Diyos. Verse 5, na tayo ay kanyang maging anak. Yun yung point number 3. Ephesians 1 verse 7,
tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Point number 4, ano ang pinagpapasalamat natin sa Diyos? At ipaalala natin sa ating sarili dahil tayo'y tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Ako ay tinubos. Sabi mo sa iyong katabi, ako ay tinubos. Ikaw ay tinubos. Ha? Tayo ay tinubos sa isang napakahalagang pinakamahal, di ba? Na bayad. Dati mukha tayong nakidnap, pero binigyan tayo ng ransom. Tinubos tayo. At ano ang pinantubos sa atin? Ang pinakamahalaga, the precious blood of our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, binayaran ka ng ating Panginoong Jesus. Binayaran ka ng banal na dugo ng ating Panginoon. Kung ano man yung pagkakautang mo noon, binayaran ni Lord. Kung ano man yung mga nagawa mong masama, kung ano man yung mga nagawa mong hindi mabuti yung judgment na ginawa mo, yung mga bagay na ginawa mo, yun ay binayaran at ikaw ay tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Imaginin mo yung ikaw yung gumawa ng kasalanan at alam mo na ikaw ay paparusahan ng batas. At ikaw ay paparusahan ng death penalty. Diba? Ikaw ay nasa tinatawag na death row. Diba? Sa Pilipinas kasi wala na tayong death penalty eh. Pero sa ibang mga bansa na merong death penalty, hinahatulan ng kamatayan, may tinatawag na death row. Naroon lahat, pila-pila. May schedule. Diba? Ano kayang pakiramdam kung ikaw yung isa doon, nandun sa death row? Mamamatay ka na, papatayin ka na dahil ang sama mo. Dahil ikaw ay gumawa ng hindi maganda. At hopeless ka na, akala mo wala na, matutuloy na talaga, wala na. Akong magagawa, tatanggapin ko na lang ang aking kapalaran. At may isang tao na aako ng iyong kasalanan. At sabi niya, ako na ang magbabayad niyan. No? Alam mo na ikaw sa sarili mo ang may kasalanan. Pero may taong aako ng kasalanan mo para sa iyo. At yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Inako niya ang kasalanan na tayo dapat ang magdusa at magbayad. Kaya nga, tinubos tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, wala ka ng pagkakautang. Hindi ka na maaari pang patuloy na magpaalipin sa kasamaan. Amen? Hindi ka na dapat patuloy na magpaalipin sa kasalanan. Magpaalipin sa mali. Dahil ikaw ay tinubos na ng Panginoon. Kaya sabihin mo, ipaalala mo sa dyablo na nanggugulo sa buhay mo na ikaw ay tinubos na ni Kristo at wala na siyang kapangyarihan at wala na siyang dapat pang atupagin sa buhay mo dahil ikaw ay pagmamay-ari na ni Jesus. Hallelujah! Ipaalala natin yan sa ating sarili. Ipagpasalamat natin sa Panginoon. Minsan, ginugulo tayo ng kaaway, ipaalala natin sa Kanya na wala na siyang kapangyarihan sa ating buhay. Dahil binayaran na ni Kristo, tinubos na ni Kristo. Wala nang dapat pang mang-alipin sa atin na kasalanan kung hindi tayo ay dapat magpaalipin na sa nagligtas sa atin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 7, at tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Point number 5, at pinatawad ang ating mga kasalanan. So point number 5, pinatawad tayo sa ating mga
kasalanan. Kaya tayo ay malaya. Di ba? Dapat tayo ay parusahan, bitay, patay. Pero anong ginawa? Pinalaya tayo. Ibinalik sa atin ang lahat ng karapatan. Lahat ng pribilehiyo. Lahat ng mana na nawala, ibinalik sa atin. Bakit? Dahil pinatawad na ang ating mga nagawang kasalanan. Pinalaya na tayo. Kaya anumang guilt ng ating nakaraan, anuman yung mga bangungot ng ating nakaraan, ay dapat na natin yung kalimutan, mga kapatid. Anuman yung nagbibigay ng pag-aalala, pagkabagabag sa atin, dahil nung anumang buhay natin nung nakaraan, kung sino tayo, kung ano ang ating ginagawa, yan po ay dapat lamang nakalimutan na natin. Dahil tayo ay naglilingkod sa Diyos na mapagpatawad. Amen? Kaya ngayong Panginoon natin, pinatawad niya tayo, kinakalimutan niya na eh. Yung minsan, pag meron tayong nagawang mali, di ba, halimbawa sa misis natin, babalik at babalik yung mali na yun. Di ba? O kaya naman sa asawa natin o sa asawa ninyong lalaki, may nagawa kayong mali sa kanya, babalik at babalik yun. Pagka, sabi nga sa Bisaya, pag nabikil, babalik at babalik yung issue. Di ba? Halimbawa, ikaw dati, ganito, ganyan. O, akala ko ba okay na tayo? Pinag-usapan na natin yun na. Okay na yung issue na yun sa ating pagsasama. Hindi. Nabikil ako ngayon eh. Kaya balikan natin lahat ng issues, ng problema. Balikan natin yung mga dating away natin. Ano bang topic yun? Yung kung anong mga nahuli ko sa'yo. Diba? May mga kachat ka o kung ano, o kung sino, kung ano. Pinagagawa mo noon, ha? Lalo na nung hindi mo pa kilala si Lord. Ikaw, napakaano mo, di ba? Babaero ka, ikaw, loko-loko ka, mga ganun, balik. Pag nag-away. Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, nung pinatawad niya tayo, wala nang babalikan. Hindi niya na ibabalik. Hindi niya na ipapaalala sa iyo. Kaya dapat natin yung kalimutan lahat. Dahil ang pinaglilingkuran nating Diyos ay mapagpatawad at nililimot niya na ang lahat dahil binigyan niya na tayo ng bagong buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga, pasalamatan natin ang Panginoon dahil pinatawad tayo sa ating mga maling nagawa. Mga kasalanan, kabiguan, mistakes, failure, bad decision sa buhay natin na nagkamali tayo. Na tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon. Tayo ay lumapit sa Kanya. Nagsikap na tuwirin ang ating buhay. Tayo ay pinatawad ng Panginoon at linimot niya ang ating mga nagawang kasalanan. Talon tayo sa verse 9. At ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng Kanyang kalooban ayon sa Kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamagitan ni Kristo. Point number 6, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng Kanyang kalooban at ng Kanyang layunin. Nung wala pa tayo sa Panginoon, mga kapatid, hindi natin alam kung anong purpose ng ating buhay. Hindi natin alam kung anong direksyon ng ating buhay. Wala tayong plano. Kahit magbasa tayo ng Bible, hindi natin naiintindihan. Bakit? Kasi wala pa tayong totoong pananiwala at pananampalataya at pananalig sa Panginoon. Kaya kahit anong gawin natin, hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan yung salita ng Panginoon. Ngunit nung ikaw ay nagpakumbaba ng iyong sarili, naglingkod sa Panginoon, pinagkalooban Kanya ng pagkaunawa na maunawaan mo ang Kanyang kalooban at ang Kanyang layunin para sa buhay mo. Tatalon tayo sa Ephesians. Anong ibig nating sabihin para maging malinaw, mga kapatid? Talon tayo sa Ephesians 3. 2 chapter, Ephesians 1 tayo.
Talon tayo sa Ephesians 3:1-6. Sabi ng verse, dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus. Alang-alang sa inyo, mga hintil. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkulin ito para sa inyong ikabubuti. Verse 3, tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinapaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa lihim na panukalang isa sa katuparan ni Kristo. Ito'y hindi pinapaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit, inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim, diba? Yung mga secret, hidden. Sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hintil ay mga tagapagmana. Diba? Yun yung secret, na ikaw ay tagapagmana. Ikaw ay tagapagmana rin katulad ng Hudyo. Kabilang din sa isang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya ngayon, ikaw ay anak ng Diyos, alam mo yun. Yung sikreto na yun. Dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo, ikaw ay tagapagmana rin ng pangako ng Panginoon. Kabilang sa isang katawan ng Panginoon at may bahagi sa pangako ng Diyos. Hallelujah. Yung mga bagay na yun ay sikreto sa mga tao. Sa mga walang pananampalataya sa Panginoon. Kaya nagtataka sila, bakit yung born again, kahit simple lang ang pamumuhay, kahit simple lang ang hanap buhay, kahit konti lang ang kinikita, sakto lang, pero bakit masaya pa rin? Kasi meron tayong sikreto. Alam natin na tayo ay tagapagmana ng Panginoon. Alam natin na ang kayamanan dito sa mundo ay hindi sukatan ng pagiging matagumpay mo. Hindi sukatan na ikaw ay masaya. Hindi sukatan na ikaw ay panatag, payapa, may kapayapaan sa buhay. Kung hindi ang sukatan, kung ikaw ay may tunay na pananalig at pananampalataya kay Jesucristo na iyong Panginoon at tagapagligtas. Yun yung hiwaga. Yun yung ipinaunawa sa atin ng Panginoon. Yung malaman natin yung kalooban ng Diyos at yung layunin niya sa ating buhay. Na pangpito, ano yung layunin na yon? Na tayo ay tagapagmana. Sabihin mo, tagapagmana. Ikaw ay tagapagmana, tapikin mo ang iyong kapatid. Tapikin mo yung iyong kapatid na natutulog. Huy, tagapagmana ka. Kung alam mo lang na mayroon kang mamanahin, hindi ka matutulog ngayon. Alam niyo yung mga bilyonaryo, di ba, pagka namahinga na, tapos di pupunta na yung attorney, kakausapin lahat ng kamag-anak. Bubuksan yung last will. Sigurado ko hindi ka matutulog eh. Lalo na pag alam mong kasama ka sa last will. Amen ba? Bilyonaryo yun. Tsuhin mo o kaya lolo mo, babasahin na yung last will. Baba, hindi mo tutulugan talaga. Makikinig ka talaga. No? Kaya sabi mo sa katabi mo, huy, may mana ka. Huwag mong tulugan. Dahil ikaw ang tigapagmana. Kasi pag natulog ka, mamaya nabanggit na yung mana mo, hindi mo narinig. Sasabihin mo ba sa katabi mo, ano nga yun? Ano daw sa akin? Sa'yo daw yung lumang tricycle. Yung mga 20 years old na. Hanggang tersera lang, di tuti. Yun yung sa'yo, di ba? Yun yung pamana sa'yo. Kailangan, gising ka, amen? Na ikaw ay tagapagmana ng Panginoon. Sabi ng Romans 8 verse 17, at yamang
Mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Si Jesus Christ, hindi nagpakasarap sa mundo. Ang ating Panginoong Hesus, bilang modelo ng ating pananampalataya, ay hindi nagpakasaya, nagpakasasa, nagpakasarap, nagpakabusog, naging abusado sa kanyang buhay. Kung hindi, kaparte ng kanyang ministry, ang mayroong mga pagdadanas na pagtitiis. At sabi ng Word of God, kung tayo rin po nagtitiis sa mundong ito, dahil sa ating pagsunod, sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay, magiging tagapagmana rin tayo ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah! Kaya nga, tagapagmana ka. Meron kang mana. Meron kang mamanahin. Kaya pagbutihin mo ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Pagbutihin mo ang iyong paggawa ng kabutihan, alang-alang, dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, pagbutihin mo. Pagbutihin mo ang pagsunod sa salita ng Panginoon. Pagtupad sa kanyang banal na salita, pagbutihin mo. Dahil ikaw ay may mamanahin. Ikaw ay tagapagmana ng Panginoon. Pangwalo, bakit tayo dapat magsaya? Dahil tayo'y kabilang sa iisang katawan. Kabilang ka sa katawan ng ating Panginoon. Meron kang parte. Meron kang magagawa. Meron kang kwenta. Meron kang pakinabang. Kaya isipin mo kung ano yung kaya mong gawin para mag-function ka, na part ka ng katawan ni Kristo. In other words, kailangan may ginagawa ka para sa Kanya. Hello? Kailangan gumawa ka ng paraan na meron kang gawin para sa Diyos. Hindi lamang para sa ating sarili. Hindi lamang para sa ating pamilya. Hindi lamang para sa ating future na tayo lang ang makikinabang. Kung hindi, dapat meron kang gagawin bilang kaparte ka ng iisang katawan ng Diyos. Romans 12 verse 5, ikagalak natin yun. Gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Kaya wag nating hayaan mga kapatid na meron tayong mga kapatiran na manghina ang pananampalataya sa Panginoon. Palakasin natin ang pananalig nila. Palakasin natin ang pananampalataya nila sa Panginoon. Wag nawa maging dahilan tayo na sila ay matisod. Na sila ay hindi na magpatuloy sa paglilingkod dahil sa ating kagagawan. Na mawalan ng gana. Dapat tayo ay maging paraan o maging, ang tawag ito? Maging dahilan upang ang pananampalataya ng ating kapwa ay lalong tumibay at tumatag. Hallelujah. Kaya hanggat maaari, huwag kayong gagawa ng mga bagay na magiging lamat ng inyong relasyon. Hallelujah. Hanggat maaari, huwag kayong uutang. Hello? Huwag niyong samantalahin ang kabaitan ng iyong kapwa kapatid. Kapwa mananampalataya sa Panginoon. Kung hindi maiwasan, emergency, kung ano yung ipinangako mong, ibabalik mo yung iyong hiniram, tuparin mo. Nang sa gayon, hindi ka maging dahilan ng kanyang paghihina, pagwawalang gana, at hindi na magpatuloy sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kasi aminin na natin yan, nagiging effect yan, di ba? Nagiging mitya. Hallelujah. Kaya tayo'y kabilang sa iisang katawan ng Panginoon.
bahagi. Tayo ay, anong tawag itong nakalimutan kong words? Baga meron kang pananagutan sa iyong kapwa-kapatid. Kaya nga sabi ng Word of God, kasama dapat sa prayer natin na palakasin ang pananampalataya ng isa't isa sa Panginoon. Palakasin ang pananampalataya, palakasin ang relasyon, paglilingkod sa Panginoon. Ngunit dapat nating ipagpasalamat na kabilang tayo sa iisang katawan ng Diyos. Pangsyam, ipagpasalamat natin sa Panginoon na tayo ay may bahagi sa pangako ng Diyos. Hallelujah! May bahagi tayo. Yung promises ng Panginoon. Isulat nyo na lang yung verse. Diba na ang Panginoon ay laging present pag kailangan nyo siya. Isaiah 43, 1-2. Isulat nyo na lang. God will provide for your needs. Kabahagi tayo noon sa pangako ng Diyos. Matthew 6:25-33. Mahal tayo ng Panginoon. Romans 8:39. God loves you. Kabahagi tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Bibigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos. Matthew 11:28-30. God will give us spiritual protection. 1 Peter 1:3-5. God will make all things right. Revelation 21:1-4. So kabahagi tayo ng pangako ng Panginoon. Yung promise ng Lord ay para sa iyo. Kaya pwede mo yung i-claim sa Diyos. Di ba? Pwede mong sabihin, Lord, kailangan ko ng tulong mo ngayon. Gipit na gipit ako, Lord, tulungan mo ako makahanap ng paraan. Panginoon, natatakot ako. Panginoon, kinakabahan ako. Huwag mo kong iwan. Huwag mo kong papabayaan. Panginoon, may nangyaring pagsubok, suliranin. Tulungan mo ako na huwag mabalisa. Bigyan mo ako ng kapayapaan. Kaya kabahagi ka Dahil anak ka ng Panginoon. Kaya ipagpasalamat natin sa Diyos. Dahil hindi lahat ng tao ay mayroong kapayapaan sa kanilang buhay. Hindi lahat ng tao, kahit sabihin na nating mayaman, abundant sa lahat, hindi ibig sabihin at hindi basihan nyo na meron siyang kapayapaan, meron siyang kasiyahan, meron siyang contentment. Karamihan sa mga taong walang Diyos ay wala talagang kapayapaan sa buhay. Kaya salamat sa Panginoon na kabahagi tayo sa pangako ng Diyos. Yung promise ni Lord, yung buhay na walang hanggan. Yung kayamanan sa langit. Yung bahay sa langit. Yung promise ng Panginoon. Na pagdating ng panahon, ay wala ng sakit, wala ng karamdaman. Amen? Wala ng kalungkutan. Wala ng kasalanan, wala ng kasamaan. Yun yung pangako ng Panginoon. At kabahagi tayo doon, mga kapatid. Hallelujah. At pang-10, last. Ephesians 1 verse 13. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban niya ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ano yung ating pang-10? Ang Espiritu Santo, ang tatak ng pagkahirang sa atin. Hallelujah. Yung Holy Spirit, yung banal na Espiritu, yung Espiritu Santo, ang naging tatak natin na nakakasigurado tayo na kasama natin ang Panginoon, na lahat ng nabanggit na yon, mga kapatid, ay totoong para sa ating buhay. Ang Espiritu Santo, ang tatak, ang seal, ang selyo. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, sinelyuhan ka ng banal na Espiritu. May seal.
O ikaw ay naglingkod sa Panginoon, naging born again ka, nung ikaw ay nagpabaptize, mayroong seal, silyado na. Ang banal na Espiritu ang nag-seal sa iyo. Amen? We are sealed with the Holy Spirit by the Holy Ghost. Yun yung nag-seal sa atin. Alam niyo yung pag bumili kayo ng property, halimbawa bumili kayong lupa, meron niyang mga kasulatan, di ba? Magkano yung ibabayad mo, di ba? O kaya naman, ganito ganyan, may mga ng lote, nagkabayaran na kayo, may deed of sale. Tapos napakahalaga nun, na yung usapan nyo, na yung dokumento na yon ay merong seal. Kaya, mahalagang pinapanotaryo yon. Di po ba? Inonotaryo lahat ng pagkakasundo, ano man yung pinag-usapan nyo. Kasi hanggat walang seal, pwedeng magbago. Di ba? Halimbawa, may nagbenta sa'yo, bili mo itong bahay at lupa ko. Ha? Ano lang yan? Kasi nangyayari yun no? Sa mga church natin, kung minsan dinodonate, o kaya naman, may nabibiling lupa yung ating church, mura lang, kailangan mabilis kumilos. Halimbawa, pastor, ito pong lupa ay ganito. Pero, mura ko na lang ibibigay, parang donation na lang po yung kalahati. So pagka ganun, kailangan bilisan mo yung sinabi niya na idodonate niya, kailangan isulat niya yun. Tapos ipanotaryo mo na may pangako siya na ganyang halaga, ibinenta niya na. Kasi pag dumating na yung mga anak kong minsan, yung mga anak, yung mga kamag-anak, nasusulsula, nagbabago na isip. Kaya kung walang selyo, hindi nakasil, pwedeng magbago. Amen? Tama? Yung usapan nyo, pwedeng mag-iba, pwedeng wala yan. Sabi-sabi lang yan. Pero once na naselyuhan mo, na panotaryo mo yung inyong usapan, ibang usapan na yon. Meron ka ng meron ng makikialam na pwede mo nang habulin sa batas. No? Kumbaga wala nang bawian. At yun ang kapangyarihan, yun yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay natin, mga kapatid, na tayo ay siniselyuhan niya. Na kahit anong mangyari, ay tayo ay hindi maaagaw ng kaaway dahil may selyo ka, yung Holy Spirit sa buhay mo. Palakpakan naman natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya sometimes, pag yung Holy Spirit, naselyuhan ka, pag ikaw ang hindi na umaano sa usapan, kaya wala kang kapayapaan sa buhay. Pag ikaw ang bumali sa usapan nyo, pag ikaw ang bumali sa commitment mo sa Panginoon, pag ikaw ang bumali sa pangako mo sa Diyos, kahit lumayo ka sa Panginoon, wala kang kapayapaan. Kasi yung seal na yon, hindi na yon pwede pang magbago. Kaya kahit anong gawin mo, mapahamak na lang ang buhay mo, hindi ka makakaiwas sa tawag ng Panginoon sa buhay mo. Kasi may selyo. Kasi tinanggap mo ang Panginoon, sinelyohan ka ng Holy Spirit. Kaya pag hindi ka tumupad sa pangako mo sa Panginoon, hindi mo matatagpuan ang kapayapaan sa buhay mo hanggang sundin mo ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga ang Panginoon ang nag-stamp, di ba? Pagka nagpanotaryo ka, ini-stamp yun eh. Di ba? Pag kayo kumukuha ang tawag yun, dedication, certificate sa church, pag kayo ay kumukuha ng membership sa church, o kaya sa mga bata, yung dedication, di ba? O kaya yung nagpabaptize kayo, mga certificate na ganun, ini-stamp talaga yun, no? Hindi mahalaga yung papel, kung yung papel lang kahit anong nakasulat doon, hahanapin yung stamp. At yun ang ginawa ng Holy Spirit sa puso natin, mga kapatid. Yun yung ginawa ng Diyos na naka-stamp doon ang pangalan ng ating Panginoon. Na kahit anong gawin natin, di man tayo sumunod sa Kanya, magbulakbul man tayo sa
sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi natin matatagpuan ang kaligayahan at kapayapaan sa ating buhay hanggat hindi tayo tumupad. Bakit? Kasi yung puso mo ay naselyuhan na ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung destiny mo ay naselyuhan. Yung future mo ay naselyuhan. Yung salvation, yung kaligtasan ay sinelyuhan ng banal na Espiritu sa ating buhay, mga kapatid. Kaya, sa ating paglilingkod, mga kapatid, alam mo na ang katotohanan. Nakilala mo na si Kristo sa buhay mo. Kaya dapat ikaw ay magpatuloy sa iyong pananalig, paglilingkod sa Kanya. Dahil sa oras na ikaw ay huminto, ikaw ay tumalikod sa Panginoon, hindi na magiging masaya pa kailanman ang buhay mo kung wala ka sa piling ng Panginoon. Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, yun ang ipagpasalamat natin na sinelyuhan tayo ng Panginoon. Na mayroong paalala ang Panginoon. Na kahit madapa tayo, na kahit pilitin man nating magpakasama sa buhay natin, pero yung selyo na yon ang magpapaalala sa puso natin na kailangan bumalik ka sa Panginoon na nagbago at nagligtas ng buhay mo. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, anong ipagpapasalamat natin sa Panginoon? Ipagpasalamat natin na pinili ka ng Diyos. Ginawa niya tayong banal. Walang kapintasan. Niloob ng Diyos na tayo ay Kanyang maging anak. Pinubos tayo ni Kristo. Ipagpasalamat natin na pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Pinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng Kanyang kalooban at layunin. Alam mo na ngayon ang purpose mo. Pagpasalamat natin sa Diyos na tayo ngayon ay tagapagmana ng kayamanan ng Panginoon. Na tayo ngayon ay kabilang sa isang katawan ni Kristo. Na tayo ay kabahagi sa pangako ng Diyos. At higit sa lahat, ipagpasalamat natin sa Panginoon na tayo ay naselyuhan, natatakan ng banal na Espiritu na siyang naghirang sa atin upang gampanan ang tungkulin, ang gawain, ang pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Niniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Hallelujah! Kung meron kang isang bagay na pasasalamatan ng Panginoon, alin doon sa ating mga nabanggit? Alam ko may pinapapasalamat kayo, mga material na bagay, mga bagay na ginawa ni Lord para sa inyo. Pero doon sa 10 na yon, alin doon ang sa palagay nyo, ako yun? At sabihin mo sa Panginoon, Lord, salamat na ako pala ay pinili mo, na ako pala ay linigtas mo, na ako ay binago mo, na ako ay tinubos mo, na ako ay pinatawad mo, na ako pala ay may inaasahan, may mana sa iyo. Ako pala ay kabahagi, kaya kailangan kong gumalaw, kumilos para sa gawain ng Panginoon. Patigit sa lahat, ako'y naselyuhan. Kaya kahit anong gawin ko, lumayo man ako sa iyo, hindi na ako mapapakali. Dahil may pangako ako. At yung pangako ko na yon ay sinelyuhan ng banal na Espiritu sa puso ko. Kaya salamat o Diyos sa kabutihan mo. Hallelujah. Ama naming banal na nasa langit, Lord. Nakita mo ang puso ng aking mga kapatid. Lord, nakita mo ang aming puso. Salamat, Lord, na sa lahat ng ginawa mo sa amin, Panginoon, ang pinaka-ipinagpapasalamat namin, Lord, ay ang kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Lord, nagpapasalamat kami, Lord, sa lahat ng mga natanggap naming pagpapala, regalo, Panginoon, promotion, increase, sa lahat, Lord, success na nakamit namin this year. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyon. Ngunit higit sa lahat, ang mga spiritual na bagay, Panginoon, na ginawa mo sa aming buhay, ang higit naming ipinagpapasalamat, O Diyos. Na yun ay hindi magbabago, na kami ay mahal mo, na kami ay pinili mo, na kami ay linigtas mo.
Panginoon, salamat. Alam namin hindi kami karapat-dapat sa mga bagay na yon. Pero Lord, dahil Ikaw ay mahabagin at mapagmahal na Diyos, hindi mo ipinagkait ang iyong pagpapala at ang iyong biyaya. Panginoon, salamat. Lord, matatapos na ang taon. Ito na ang mga huling linggo ng 2024. Paglipas ng mga ilang araw, Panginoon, matatapos na ang taon na ito. At kami, Panginoon, ay haharap na sa bagong taon. Ngunit alam namin, Lord, kung paano mo kami liningap, kung paano mo kami linigtas, kung paano mo kami pinagtanggol, Panginoon, at kung paano mong ipinoprovide ang lahat ng aming pangangailangan, ganon din po ang gagawin mo ngayong darating na taon, Panginoon. Hindi mo pa rin kami pababayaan dahil yun ay iyong pangako sa amin, O Diyos. Kaya salamat, Lord. Salamat sa mga pagsubok. Salamat sa mga tagumpay. Salamat sa mga challenges, Panginoon. Salamat sa mga bagay na hindi namin inasahan, Panginoon, na gagawin mo sa buhay namin. Hindi namin na-imagine, Panginoon, nakikilos ka at gagawin mo kung ano mang imposible na pinatunayan mo sa buhay namin. O Diyos, salamat. Patuloy ka naming itataas habang kami ay nabubuhay. Salamat, Panginoon, na Ikaw ay tapat, hindi nagbabago. Mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Kaya, O Diyos, selyuhan mo kami. Ano man ang mangyari, Panginoon, hindi kami mawawala sa iyong mga kamay. Ano man ang mangyari, hindi kami matinag, Lord. Dahil alam namin, Panginoon, Ikaw ang batong matibay na aming kakapitan. Dahil Ikaw, Lord, ay hindi kailanman magigiba, hindi kailanman matitinag, at mananatili kang nakatayo hanggang sa katapusan ng daigdig. Panginoon, salamat po. Itinataas ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.